Jesus, you will be praised, oh God. We do not fight with earthly weapons, but with the weapons of the Lord. We are the church, the mighty army, the mighty army. A people of praise and a people of God. For no weapon formed against us will prosper. For the battle is the Lord's, and He not theirs. And we will go forth and praise the name of Jesus, and execute His vengeance on the powers of the air. And as we clap our hands, we will strike the enemy. As we dance with joy, the host of hell will flee. And as we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, hooray! His name will be raised. And as we clap our hands, we will strike the enemy. Dance with joy. The host of hell will flee. And as we lift our hands, His banner will be raised, and with a shout of victory, hooray! And with a shout of victory, hooray! And with a shout of victory, hooray! His name will be praised. Woo! We are victorious. Hallelujah. Jesus, Jesus. Oh God, ano kang dahil mo na Diyos? Ano kang simbahon? Woo! Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus. We will worship you, Father. Thank you, Lord. Oh God. You are the source of life. I can't be left behind. No one else will do. I will take hold of you. As I use to come to my rescue, where else can I go? There's no other name by which I am safe. Capture me with grace. I will follow you.
Jireh, Adonai will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh,
seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself.
times I fail, still your mercy remains. Should I stumble again, still I'm caught in your grace. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fate. Will above all else, my purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fate. In my heart, in my soul, Lord, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. Praise the Lord. Maayong buntag natong tanan maigsoon, dalaygo ng atong Ginoo. Amen. Sa dihang nangutana si Moses sa Ginoo dito sa burning bush. Kinsa man akong isulti, kinsa man nagsugo nako, nag-atubang nako ni Pharaoh. Niya na ang Ginoo, ina nga ako si I am. Mao to si Yahweh. Pagkanindot sa mao nga lyrics, amen. Kakasulbong jud sa mga pagdaig. Si Jehovah Jireh, the Lord will provide. Indeed mga igsoon, nga ang Ginoo mo provide gayud. Oh, thank you Max sa nindot kayo nga background music. Pagka padung incoming grade 1 ni Praise Ella, si Renda kay gusto niya nga adto mo eskwela si Praise sa STEC sa Basak. Kay scholar niya nay allowance niya medyo nindot jud ang training. Tuon man they apply me online niya na schedule exam. Ug sa unfortunately wala ka pasar si Praise. Mga igsoon mao na makaingon ta nga naa joy mga butang nga gigiyahan jud sa Ginoo. Kanang maingon kini nato nga blessings or blessing in disguise. Linya ko nimong tapat ko ba na nagpa-disguise. Blessing in disguise. Wa siya kapasar dito sa STEC sa entrance exam. Among gipa-enroll dito sa CCII sa Cebu Christian Institute International naa sa Pakpakan Basak. Pag ato na mo lipay kayo si Pastor Hangad ang among ansay tawag ng alma mater. Ang among alma mater dito na mo gipaskila si Praise. Og blessing in disguise magson kay wala mo damha nga naa di ay discount kung usa ka sa mga alumni gikan ka nag-eskwela dito. 50%. Ako nang pong i-plug kay suod man mga friend ni Pastor Noin Hangad. Akong namoy mga anak, nangita mo Christian school, medyo layo-layo gikan diri sa Buaya, pero magsun sulit trainingon yung anak sa pulong sa Ginoo sa academics. Ug blessing in disguise po kay panahon nga naigo ko sa COVID sa Delta variant. Ang anak sa Tagaya nga nahimo ng usa ka doktor, si Dr. Alden, maoy gigamit po sa Ginoo nga mahimong instrumento nga magiyahan mi samtang wala pa ko na admit sa hospital gi video call ni life coach Hanny o gigayran mi unsay buhaton madaghan to gibuhat nebulizer oxygen unsaon pag nag-DIY raman sila unsaon pag taod sa kanang regulator unsaon pagbutang sa tubig. Blessing in disguise with my son. Ug makaingon ko nga hantod karon blessing in disguise ang katong wala pagkapasar ni Praise sa entrance exam. Kay tinuod jud nga siya si Jehovah Jireh. Kay tungod natay plano, natay pangandoy nga mag summer camp ang mga JAM juniors, JAM intermediate, blessing in disguise. Ang eskwelahan nga giskwelahan ni Praise ni sugot nga sila ang mahimo nga venue alang sa umaabot nga
pag-train nindot maigson na nga ang atong mga bata ato silang, di ba nagingon nila sa Proverbs nga, train up a child in the way he should go para nigdako niya dili jud na niya malimtan ug atong sugdan sa atong mga kabataan nga nasa taas karon ato silang ipaduol pinaagi sa mga activities. Makakaton sila, di na sila mauwaw sa pag-pray, di na sila ma-awkward, nigdaig. Niagi man tapad tanan pagkabata, kanang bago pa tanan Christian, di ba awkward kayo mo pakpak? As we clap our hands, grabe sa line up karon. Sagol-sagol, bag-o, daan, pero wala nag-matter, Megson, ang Ginoo magpanlihok yun. Praise the Lord. Ug atong hatagan og gusto nga pagpakpak atong buhi nga Dios. Sa iyang presensya karong kabuntagon ug sa iyang pagtagbo sa venue. Tungod kay ang lapu-lapu kay progressive kay nga syudad. Lisod jud mangita og venue. Kung makakita mo kitag venue, chatos Ma'am Jinky, medyo mahal jud noon. Pero kana nga venue na announce pastor, pwede ra kay libre, kamo ra bahala pila inyong ihatag. Nindot siya kay safe, kinural, eskwelahan jud na ay room na ikagdaan ng mga bata. Ug ako mong encourage mga parents nga gikan karon i-cultivate, sige encourage ang inyong mga anak. Nag-abot ng pizza ha, mag-meeting man siguro ang mga kadagkuan sa Jam Kids. Ug mahanay na siya, ug naray sakyanan, maghusag adto. Ang atong title karong kabuntagon kay maotong atong introduction nga kanta sa Hillsong, pero dili jud ni lyric for lyrics ang atong tunan. Lain na siya, ato lang nang gikuha ang iyang title. Ang title, From the Inside Out. Ug naay gamay dira nga big idea, a blessing in disguise. Maigsoon atong ablihon atong mga Biblia sa 2 Kings 4:1. O gikan karon Domingo ha kay ang atong igawa sa screen kay English, nya akong basahon kay Cebuano para dili kay ta maglisod. Manindog ta maigsoon atong hatagan sa dako kay nga pag tahod, reverence ang pulong sa Ginoo. Verse 1 sa 2 Kings. Unya ang asawa sa usa sa mga propeta miadto kang Eliseo og mingon, patay ng akong bana og nasayod ka nga mahadlokon siya sa Ginoo. Apan ani ang tawo nga iyang nautangan og salapi aron pagkuha sa duha ko ka anak aron iyang ulipnon silbing bayad sa utang sa akong bana. Verse 2. Si Eliseo mingon kaniya, unsa may mahimo ko alang kanimo? Unsa may butang nimo dito sa balay? Og siya mingon, wala. Gawas sa usa kagamay tibod nga lana. Unya si Eliseo mingon, lukpa ang tanan nimo mga silingan og panghulam og mga basiyong kasudlan og lana kutob sa imong mahimo. Unya sulod kamo sa lawak, ikaw ug ang imong mga anak. Panira kamo sa pultahan ug sudlig lana ang mga sudlanan. Inagkapuno sa usa ka sudlanan, ilain kini. Verse 5. Busa mipauli ang babae ug nanira siya ug ang iyang mga anak. Samtang nagbubuo siya, gihatag sa iyang mga anak kaniya ang mga sudlanan ug gisudlan niya kiniglana. Sa dihang napuno na ang mga sudlanan, siya mingon sa iyang anak, hatagi ako laing sudlanan. Ug ang anak mitubag kaniya, wala na laing sudlanan. Unya mihunong pag-agas ang lana. Verse 7. Gisuginlan sa babay si propeta Eliseo ug si Eliseo mingon, hala, ibaligya ang lana ug bayri ang imong mga utang. Ang sobra niini makabuhi na kaninyo. Magpray ta maigsoon. Lord Jesus, salamat sa imong mga pulong which we are about to receive. Panalangin ni Ginoo nga nigdapat niini sa mga dunggan, mulahos kini sa mong kasing-kasing, ug motubo kini ug mosalinsing ug mahimong buhi diri sa mong kinabuhi. Panalangin ni kini, salamat Holy Spirit, ikaw makigministeryo sa matag makadungog niini sa naa diri in person ug sa mamati ani online. Imo ang tanang dungog ug himaya in Jesus name. Amen. Makapanglingkod ta maigsoon. Sa verse 1, sa next nga slide na, atong makita nga gi-highlight dira, the widow came to Elisha and cried out.
Ato sa ning ilalaan si Elisha. Si Elisha kay protege, assistant ni Elijah. Og si Elisha mao ang nangayo og double portion ni Elijah, pinasubay sa double portion nga madawat sa eldest, double portion nga blessing. Mao na ang gipangayo ni Elisha, double portion sa power nga naa ni Elijah. Ug tinuod man mga igsoon, ang tanan nga mga milagro nga nabuhat ni Elijah kay 14 ka buok sa recorded sa Old Testament. 14 kang Elijah, so double portion, 14 times 2, 28 kang Elisha. So pangutanan ako ninyo, ang Ginoo mutubag or dili? Mutubag, amen? May bumuon sa itong mga word kanina, Adonai, Elohim, may isang mga Hebrew name to ni God. Sa makita na to sa Genesis o sa Pentateuch, gikan sa first 5 books sa Old Testament. She came to Elisha and cried out. Makita na to nga ang widow, desperate na siya. Ang iyang bana, kauban sa grupo sa mga propeta nga under ni Elisha, ug namatay ang iyang bana nga naay utang. Ug niabot ang giutangan ug kuhaon ang iyang duha ka anak, ingon nga bayad aron himuong sulugoon. Ang uban siguro na to kadaghan na nakadungog ani, pero ang Ginoo, ang Holy Spirit na ay gusto ipaabot nimo karon sa imong gilingkuran. So dawatan ni siya magsun nga pulong nga mao nimo pa bag-o sa imong kadasig, sa atong kadasig. Ang unang gibuhat sa mao nga byuda kay she came to the right source. Panahon sa iyang dako nga problema, ang iyang gibuhat nga pinakaing sakto, niduol siya sa alagad sa Ginoo or nidiretso sa Ginoo. Amen. Ako na to magson. Ya kung naatay problema, wa ta kay baw unsay buhaton, dead end na ta, nasandig na ta sa bungbong, lingit ta dire, pa sirado ang bungbong, lingit ta dire, lain na pod nga problema, lingit ta didto, padung na pod ang problema. Pero ato makuhaan og lesson nga ang byuda ni adto sa eksakto nga source. Eksakto ang iyang gipang-adto nga mangayog pakitabang. Maigsoon sa atong mga problema, nagsige na tagisgot pila ka Sunday sunod. Ang prayer importante kayo natong tanan ingon nga mga Kristohanon. Amen. Ingon nga review sa atong mga problema, ang ato yung buhaton mo ato jud ta dili maka ni Elisha, kuha naman ni si Elisha. Kung dili diretso nga to ni Jesus. Amen. Pray na ay problema nga di na to masulbad. O sa Lunes ng grocery may sa Save More, nagpili-pili na ko akong mga paborito nga kanang gagmay nga chichirya, uwishi kanang sidetrack pa jud kan, sidetrackan pa jud nako. Ato mig G Plaza nya nato yung mga Taiwanese, mga babae do ka buok. Nangita sila, nangutana sila sa lalaki. Excuse me, do you have where is the shrimp? Ang kadung tag shrimp, unsay moabot sa ingon nahon na? Pasayan. Ano po mo nakamarites po ko ba? Sa nga shrimp ha? Ganahan ka kumakaon pag mga kanang bag-o sa akong pandungog ba, panglasa. Shrimp. Ano tong katong nagbantay, katang mag-arrange sa mga i-refill nga mga groceries. Ma'am, we do not have shrimp. Kay, ako po, nagtupo ko, o katupod, kaya po katong lalaki, nagtupo siya nga, mahalon ni, nani dito sa mga imported nga mga kauban sa Toblerone, sa Lay's, sa Cheetos, nga mga nga na, Cadbury, kauban na dito. Nga pag, sige lang, this is Philippines, you do not have shrimp. Pagkatanaw dito sa unahan, lipay ka sila, yay! Hooray, with a shout of victory, hooray! Nakita na mo. This is it, this is the shrimp, very delicious. Pagtanaw na ko, o pagtanaw sa lalaki, dako kay ngisi ang lalaki. Kapag lingin, uwishi di ay. Ang shrimp prawn, diba prawn crackers, mahalon, makini shrimp crackers. Uwishi di ay. Sa mo to, sa Lunes, nag-grocery, uwishi, pagka-uwishi. Naman, sigtawag sa kuluyo. Just, tawag ba ko sa Ginoo no nga. Dili ko pa po nito na eh. Ang abo ning salingan, ni-report siya nga, pag Sunday ni Ana,
samtang dito mi sa suong, ang among buotan nga silingan nga wala man may silingan rin no ba nga wala nagpuyo dira, gilubong ang ilang iro nga namatay. Kilid jud sa koral, duol kayo sa gate. Ayan siya nga, iyatang badlongon, pero maikaw siya kay ni-claim pod pina China nga style or pina kanan sa Jerusalem nga ang wall gihimong minteryo para dili maablihan ang gate, gisirad-an na lang. Nako mao ba? Akalmar ko kuan. Pero sa nagdagan ng mga adlaw, ningon dito ang among silingan kito nagsulti nako nga istoryaon niya kay dagan sa pilak adlaw ang patay nga ang iyang baho mugawas na yang hangin tungod kay sikit kay sa gate padong jud na sa sala o sa kwarto kusina makadaot sa sa panglawas. Sulti nako ni Rinda nga saan ka no kuan kay nanabi na history na history sa kanang pakibangi. Pero ang katong permiro nga round 1 si Papa pa to si Pastor Floro mga manok po tayong kontra. Yagang kay ba mo kaysa nakadaog? Nakadaog kay ang pagtuo ni Pastor Floro nga damay man tatanan nato no gipadalag udit papas na ng manok. Pila ka tuig wala hilom na. Kato lang bag-uha duka semana nila bay nanapoy lang issue. O sa kadako sa lugar ari jud sa pinakaduol. Pwede man unta adto dito. Ya pagka Thursday ato nay tao dito sa kilid, gistorya ni Rinda. Yang katong mga tao ni report, nagstorya sila, si Rinda nagpalaban ako. Paggawas kuan kanang berglain ba nga inkwentro jud nga storya. Ya kailaman mo nako nga wala pa mo siguro nakakita nako nga mo ingana. Pero kanang dili jud kanang direct ba? Kundi punto sa punto nganong gibuhat na ug nganong unta dili ug unsa untay dapat buhaton. Nya nangisog na ana nangisog po ko pero nya akong buhat unsa kung buhaton na niya picturean ko ni padako ning Rafi Tulfo o sa barangay unsa ta? O duha day kairo ang ilubong. Ya daghan na kay akong plano akong unahuna bisan alaga ta sa Ginoo daghan na kay magplano tong unahuna. Kuning kauton, niya ako ning dalon dito kung asa ilang balay, ako ning lubong dito. Makarelate siguro mo kita mga hilomon. Nga, hilom ra kalmar kayo pero daotan na katong unahuna. Ug nakahinumdum ko sa mga word ug sa mga wali sa mismo gikan sa Bible. Nga why worry when you can pray. So akong gibuhat, nagpray ko Lord, wala jud kay mahimo ani. Dili maayo nga makikinkwentro kay usa lang ka video, daghan na ba yung mga vloggers no? Makikinkwentro ko, nya daghan na kay mga vloggers. La pastor man na nya, alkansi ta. What about akong gibuhat magson nagampo ko sa hilom, Lord tabangi mi. Wala ko'y mahimo nga makaayo. Kaya gisulti na, ibalhin na dito, dili jud, kanang kuan, lisod jud ka, di ba naman jud mga difficult nga tao. Bisan saan mo grason, dili jud mo makuha sa logic. Ug nagpray ko, ari mi sa church, kaya naay problemang aircon, mo nahantod karon wala na nag-andar, pasensya na mo na sa luyo, kay na-orderan na nagpisa, pero pag abot pag Tuesday, kay naay ko lang, na sayop sila pagpadala sa item. So next Sunday na maulian na siya. Napad yung problema sa aircon, nari mi sa church. Pag uli, gikuan ra ba ito? Tabon-tabunan ba? Nya, nagduda na ko, basin gikaut na noon. Nya, ni-action naman siya ka ng animahon na judog sugod. Nagpray ko sa Ginoo. Samtang, nagpahulay may gikan may diri sa church, mga alauna. Ebon ko na may tanaw na ko sa bintana. Naggibalhin dito sa unhan. Suma sa akong gusto ipaabot. Napiti naman na ilubong ba? Like, inyo ng claimon nga inyo na or inyo ba na or di. Basta ato lang ibutang dito sa layo. At least kung mo hungaw siya kay kuan pa makasaka sa taas. So mo to Mikeson, inkwentro nga nalikayan
wala na sugamak tungod lang sa naay mga kaya ko gitugot po to sa Ginoo nga gamitan ning tawhana para i-test ang atong self-control, ang atong patience. Kung natay problema sama sa gibuhat sa babay, layo ka itong nabta, no? Pray sa atong panahon. Ang iyang gibuhat ni duol siya ni Elisha. Ug naay nindot kayo nga linya nga giingon, naka-attend mi og seminar pag Monday. Nga imbis okay naman unta nga mo pray ta for each other. Okay ra na pray for each other. Pero mas nindot pod nga mo pray ta with each other. Dili lang for magampot ta para sa kani nga lugar, magampot ta para ani nga tao. Pero mas nindot nga magpray ta with each other para anang mga tawana. Amen. Nagtuta nga corporate prayer releases corporate anointing. Naay dako nga kahimuan ang hiniusa nga pagampo. Sa verse 2, atong iabante ang slide. Nautana si Elisha, unsa may naa sa imong balay? Parihara guna kung pangutanon nimo imong tapad karon or imong classmate naa kay kwarta, unsay kasagaran itubag? Wala. Mo pa gitubag ani nga babay. Unsa may naa sa inyong balay? Wala. Except nasa aqua flask. Katong dako-dako. Nasa flask of olive oil. At ito sa ning tanawon, unsa man ning olive? Ang olive sa next sa picture, daghan na siya dito sa ilang nga lugar. Hantod karon. Sa next slide, daghan na siya gamit sa pagkaon, sa daghan application sa atong panahon, gigamit na siya ingredients sa sabon, sa pagluto kasagaran mainly mao na yung purpose. Sagol sa pahumot. Ang gitubag sa babay nga nothing. Ingna ako no, nothing. Wala. Samar na nato magsuon. Kung wala si Jesus, wala juta. Nothing juta. Amen? We are nothing, but now we have Jesus. Ug tungod kay naa nato si Jesus, we have the Holy Spirit. Ug ato ning tugkaron karon mo sidetrack ta daghan tag mga sidetrack karon kabuntagon. Ug ni kadayong uwahi na ay pinaka-ultimate nga sidetrack atong ihatag. Some symbols of the Holy Spirit in the Bible. Sa next slide, familiar siguro taning tanan, dove, or seal, ang silyo sa Holy Spirit. Pagdawat nato ni Jesus, ang Holy Spirit nipuyo nato o gisilyuhan ta ug wala na jud makailog nato gikan sa kamot sa Ginoo. Amen. Ug sa symbol kay ang oil, ang kaupat kay fire. Pero ari ta mo focus sa oil. Sa next slide, unsa ganito inaara sa balay sa byuda? Oil. Ngayon siya nothing, pero naay oil. So what does it mean to be anointed? Unsa man ning anointed? Kung sa Bisaya, dihog or gidihugan. Ato lang basahon para makuha naton tanan. Next slide. In the Old Testament, sa Old Testament, when an individual was being anointed, oil was poured upon them. Usually upon the head. Ibugbo ni sa ulo ang pagdihog. This ceremonious applying of oil was known as being anointed. So kung nabubuan na kag oil or ang kaning tawhana sa iyang ulo, being anointed, when someone was anointed, they were understood to be positioned, placed in authority, and ultimately set apart for a specific purpose. So sa Old Testament, dihugan pinagi sa pagbubo sa ulo sa lana. Ug usa sa mga ingredients sa anointing oil nasa Exodus kay ang olive oil. Na daghan ra myrrh ug daghan pa mga spices. Sa next slide, the oil was a mark of power of God's call. So ang usa ka tawo nga gadihugan sa Old Testament kay usa ni katimailhan sa gahom sa Ginoo nga nag-uban anang tawhana kay naay specific nga purpose. Nakuha ra Maigson, abanti ta pa jud. Sa Old Testament, sa next slide,
Ang mga hari gidihugan, ang mga propeta gidihugan, ang mga pari gidihugan, special holy items and places such as altars were anointed. Sa New Testament, God marked and anointed Jesus not just with oil, dili lang kay oil, but with the Holy Spirit. Ato sa basahan sa Acts 10:38, and you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. Then Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. Sa next slide, atong tiwason ang kaning nga thought. The anointing oil was a foreshadowing of the Holy Spirit. Ang foreshadowing, unsay masayon sa tong nga Bisaya sa foreshadowing? Anino. Thank you. Ang anointing oil kay anino ni siya sa Holy Spirit. Sama nga ang oil ibubo gikan sa ulo sa katong i-appoint, so the Holy Spirit is poured out from above unto the head of the church, Jesus Christ. In context, sa katotong ibasa nga Acts 10:38. Maigsoon, you and I are not anointed with oil, but with power and the Holy Spirit. Sa itong panahon karon, di ba, wala na may i-anoint na to atong kuan, pero dili sa sama sa Old Testament abubo jud sa ulo. He sets us apart and empowers us for God's use. So kita nga gigamit sa bulaton sa Ginoo, gi-appoint ta, gidihugan ta, mauna ang atong buluhaton. Usa ta ka pastor, usa ka children's teacher, usa ka drummer, usa ka tambourine, usa ka MC, usa ka naghandle og life group. Tuod wala ta gi-anoint og oil nga gibubuan sa ulo, pero ang Holy Spirit nga naa nato mao ni nag-set us apart og naghatag nato timailhan ug naghatag nato gahom sa pagbuhat sa mga buluhaton alang sa Ginoo. Amen. E kung wala na ang Holy Spirit, lisod jud kaayo, imposible ang pagbuhat sa mga buluhaton sa Ginoo. Mahimo ra ning concert, mahimo ra ning motivational speech, mahimo ra ning panindot lang sa atong pamati, pero tungod sa anointing makasabot ta sa pulong, mailumin, maablihan, mahayagan natong nahuna. Makasabot ta sa pulong sa Ginoo. Dili lang ni mahimong ordinaryo lang nga basahon. Mao nay nakanindot maigsoon nga nigdawat nato si Jesus, ang Holy Spirit nagpuyo sa sulod sa tong kasing-kasing. Ug mao ni mo enable nato. Padayon ta sa verse 2 gihapon. Atong tanaw ng picture unsa ning flask. Ang flask in context sa Old Testament, sa 2 Kings sa kapanahunan natong panahona, karaan pa jud kayo. Maingon siguro nato nga clay ni siya. Ug tungod sa estado sa pamilya sa propeta nga nabian, kaingon ta nga dili jud luoy jud ni tan-awon nga flask. Mauro gyud nahibilin. Walay nahibilin lain nga mga valuable sa ilang balay. Makita nato og atong nadunggan sa atong gibasa ganina, nga ang byuda naa siya pila ka anak, naay duha. Ug atong i-compress maigsoon ang kaning 2 Kings 4:1-7. Ang byuda na ay problema, niduol siya sa propeta or indirectly niduol siya sa Ginoo, nakipangayog tabang. Ug ang tubag kay ang oil is enough. Naba diramak ato ipakita. The oil was enough. Ug sa atong gikan sa Old Testament, New Testament ganina, makaingon ta nga Christ is enough. Amen. Kung natay problema mo tana ang Ginoo sa tuwa, unsa may gusto na kong buhaton para nimo? Wang babay wala, di ba, wala ni tubag. Tabangi ko nga makabayad ko sa akong utang para di mahimong slave sa akong anak. Kundi nangutana ang propeta si Eliseo. Unsa may naa sa inyong balay? Ug atong kita tanan nga naminaw karon nga Christ, the oil is enough nga nasulbad tanan niyang problema. Ang huwam sila mga sudlanan
gisudlan unlimited nga olive oil. Nak napuno na o napuno na ma padaplin. Di na ko lain sudlanan. Antod nak wala ni sudlanan, wala na ma. Nihunong og agas ang oil. Dako kayong milagro igsoon, amen. Nga makaingutang ang Ginoo nga atong gialagaran, gikan kaniadto karon ug sa maabot, nagpanlihok ug magpakita gihapon og mga milagro sa mga tao nga nisalig kaniya. Ibalik siya ni Eliseo ug giingnan siya sa propeta nga ibaligya na ug ang halin ibayad sa mong utang ug ang sobra igo na makabuhi nimo ug sa imong mga anak. Dakua dahil sa halin no? Nga di na kinahanglan mo ato na lang sabton nga wala na makabuhi na to nila hantod sa ilang lifespan sa ilang hantod buhi sila. Ako nakita din ng igsoon nga mga maaplikar na to sa atong panahon karon. Nga kung naatay problema, duol sa Ginoo through prayer. Sama sa ato kong gingon kanina nga, na problema dyan ko kay ang iro nagsugod padong na mahimong zombie, magawas na dito. Asa to si Sky Liog si Luna, kaya akong paakon, mahimo pa lang zombie niya, paakon po ko ni Sky Luna, mahimo kong zombie niya, nagwalay na ko diri, pamaakon ta mo, mahimo tang zombie tanan. Nagsugod ako ka problema, baho ni, makasakit ni. Na ay mga bata, na ay mga idederan sa atbang. Ya tungod ka na sa mong kilid, ako ilang gitukmod nga ipabalhin na. Kay problema kami tanan na problema dito. Ug tungod sa prayer na sulbad. Maigsoon ko na kay problema, struggle jud kayo ka. Wala man ka ni si Elisha sa atong panahon karon, pero naa kay life group leader. Kung nakay problema, pakigsuray imong life group leader, dili ka nanglan nga ara jud sa circle nga basin sensitive ang information, mauwaw ka or kuan ra kayo, dili nimo kaya i-share sa imong life group leader ug ing imong life group leader mutabang na og pray nimo makahatag na og guidance nimo unsa imong buhaton. Kaduha, atong makita nga ang byuda ni duol sa alagad sa Ginoo, ni duol sa Ginoo. Ang gibuhat sa Ginoo kay dili lang focus sa byuda kundi apil ang iyang mga anak. Kinsa ang nagkuha og nanghulam sa mga silingan o mga basyo? Mga anak. Kinsa ang nitabang og tunol para pag-refill sa olive oil? Ang mga anak. Kinsa ang nitabang pag-alsa para pagbaligya sa mga olive oil? Ang mga anak. Maigsoon atong makuhaan diri og pagtulunan nga nguna atong gibuhat sa Jam Junior sa intermediate nga samtang mga bata pa sila, mga gagmay pa tong mga anak, inanay igo nga kabuot makasabot na. Kasabot na sa YouTube no, makasabot na, makatawa-katawa na iyaha sa Netflix sa kanang mga pambata. I-expose na to atong pamilya sa buluhaton sa Ginoo. Mas bata, mas maayo kay magkataas ang edad, magkuan na nananay huna-huna. Mulikay, tubag-tubag. Di ba, musugod na gingana, nag-abot og 10, 11, 13, nanay kagalingon, dili na kuyog tag Bible study, kuyog tag church, dili sama kay karon beto i-release ang kuan ang kanang pagpalit sa ticket ni Taylor Swift. Una abya si TJ Monterde, moadto sa mima, moadto sa ni Kisi Tandingan. Di ba wala na tay control. Pero kung ato nang expose, pero Mike dili pa late ang tanan. Expose ang atong pamilya sa bulaton sa Ginoo. Sama sa itong makita, ako na lang example, ang atong bahista o atong gitarista kay father o daughter. Si Bless o ang iyang papa kay puro keyboardista. Kinsa pa yung father o si Sir Ray o si Earl. Si Sir kay si Earl kay drummer, si Sir kay tamborin. Pero puro supportive kay si Sir. Makita nato kung ang bata i-expose sa ministry. Makon jud matrain jud siya sa sakto nga antod makasabot kay na may devotional na ipag-guide sa mga leaders. Amen. Expose ang imong mga anak. Ayog kanang di lang ko matag prayer meeting kay na ko mga anak pasagdan lang na sila magkaguliyang dito sa ilang gamay nga room. Ang mga prayer warriors magkaguliyang pod sa pagpray, sa pagdaig sa Ginoo. Amen. Dili na to imong babag. Gamiton atong expose. Katulo, God can use kung unsay naa nimo.
Maura jud to'y naa sa balay sa byuda oil. Pero nakapugong ba to nga gamiton sa Ginoo nga i-multiply, di ba wala? Kung unsa ang naa nimo kaya kayo nang gamiton sa Ginoo nga mo hawas nimo sa imong problema karon ug naa pa jud daghang pakapin nga blessing. Nangutan nato si Pastor Marlin. Lord, use me katong kanta nga Patterson. Sige chorus ana. Use me, lead me, call me. Sige lang basta mga chorus sa Patterson. Nagpray siya sa Ginoo, Lord, unsa man akong buhaton nang nakigsulti ang Ginoo saya. Unsa may naa nimo? Sama ni Moses nga nangutan, unsa may nasa mong kamot kanira jud ang staff. Nahimong bitin paggunit sa ikog nahimong staff balik. Ug ang iyang staff niya na nisulti ang Ginoo, unsa may naa nimo? Ni sulti si Pastor Marlin, ang naa nako kay si Hani. Si Ate Hani karon. So nagsugod sila Saturday, mga bata. Ug gikan ato ni build up ang momentum ang mga bata nang naluwas ang mga ginikanan, ang ilang mga tiya, ang mga tiyo, ug hantod karon nagpabilin ang buluhaton. Kay tungod ang Ginoo makagamit siya bisan kana na lang jud nahibilin nimo. Mauna lang jud na nahibilin. Imong ability sa pagkanta, abilities mo na kay skills ani nga kani nga particular nga product kaya kayo nang gamiton sa Ginoo para paghawas nimo ana nga problema. Ikaupat, kitang tanan kay naay oil sa tong balay. Dili literal nga oil kay ang oil sa tong balay kay unsay oil ni sa inyong balay? Mantika. Daghang mga klase sa mantika, palm oil, canola oil. Ang uban kay dili mo mukaon na basta dili olive oil lang iprito sa isda. Sa buwad olive oil jud para humot pahid-pahid. Kitang tanan naay oil, naay Holy Spirit. Nakuha ra nyo Magson nga ang oil nagrepresent sa Holy Spirit. So mao ni atong itabok-tabok ang term. Kitang tanan naay tay Holy Spirit. Gidawat nato si Jesus ug ang Holy Spirit nagpuyo sulod nato. Mao ni ang motabang nato, mo comfort nato panahon nga gubot na katong una-una, panahon nga makabuhat na tagdautan padulong, nag-conceive na ta og mga evil thoughts. Mao ni mo badlong nato. Kung magul-anon ta, mao ni mo cheer up nato. Mao ni mo pabuhi sa pulong sa Ginoo nga atong nadunggan. Mao na nga ma-encourage ta. Kitang tanan naay oil, naay piding gamiton ang Ginoo gikan nato. Kung magul-anon ta pagpagamit sa Ginoo. Unsa gito'y tambal sa kabalaka katatang gisgutan? Handle a ministry. Pagkupot og ministry gagmay lang. Tig-ablis pultahan, tig-silig, unsay mo makita nga makatabang sa buluhaton sa Ginoo. Dili ka na lang nga physical nga makita. Pag-follow up, ang pag-chat lang. Kumusta? Kuyugan ka kung wala kay kanang assist nimo sa imong buhaton. Ikalima, nagpakita ni nga God can multiply. Bisan unsa ka gamay sa naa nimo karon, God can multiply. Amen. Multiply mga itong bugas nga usar ka buok. Nabi akong crush. Daghan man og samot. Multiply man ganina. Unsa pa kana ang naa nga gihatag na sa Ginoo. Magson kung tan-aw nato ang provision, ang blessing sa Ginoo kay daan na sulod daan sa ilang balay. Amen. Wala ta kay bawang naglingkod ta rin natay problema pero ang solusyon na di ay kay naara sulod sa tong balay. Ang atong anak or na kay something dira nga dugay na kayong gitaguan. Ako yung gamay nga testimony. So negosyo pa mig refilling station. Nasayop ko og order og pump. Imbis katong pabarog, kay ba man ang katong negosyo og water refilling station ani para pump sa membrane para ma-reverse osmosis ang tubig. Ang napadala kay katong kanyon kanang pinatumba nga murag katong alsahon ni Rambo niya mao gipadala. Natanggong dito sa balay. Nabalhin na lang may gikan dito sa Kagudoy, nabalik mi sa Kamilya. Naara to nga pump. Magsige tagaagi na ako makakita ko ato. Nagsugod lata ang karton. Saan man ko ni nga pump nga di mo ko dipidi ibisbis sa tanom, ikarwash kay mo itira nimo. Buslot na siguro ang sakyanan ng mga pintal matangtang. Ug natoy higayon nga natoy kinahanglanon nga bayran
Di ko ka hinumdum na exactly. Basta na I need sama aning sa byuda. Yan ako na ko, so may naana mo, Lord, nangay mig blessing, nangay mig provision. Nakinumdum ko nga naaman da ay katong mga 8 years na nga naara dito sa luyo, way gamit-gamit. Isway ka ko ni-post sa marketplace. Basin mag-abutan ninyo tanan sa marketplace, na kanya no, daga na kaya. Listed. Sapatos nga wanay gamit, listed. Parador, electric pan, mabito yung gunda nga. Kung saan na siyong balay mo, ni gamiton sa Ginoo. Mga ginamit nga mantika, nabi mo palitan eh. Extra nga sanina. O may daw tanan na doon, mag-decluttering, maghawan sa mong sa balay. Mo to gipost ako sa marketplace. Pila lang ka minutes na ay interesado. Taga Deka 4 niya, ato siya sa balay. Ang problema tungod kay 8 years ato niya, wa ko'y kasinatian unsa saan na paggamit nga motor kay kanang vertical siya, among nakasagaran kay kanang horizontal. Wala ko kay bawo niya, di po ko kay bawo, di kong pasalig, nagsugod na siya Google. Magsun uban sa tabang sa Ginoo. Kay kung gi-plug pa to namo diretso, naa siya ablihon sa iba pa nga part. Wala tayo picture, imagine na lang ninyo. Nga iset siya og 220 volts. Kaya naay dito usa ka option nga 110. Kung gi-plug pa to namo diretso og 110, sunog. Na to ang buyer nga. Dili lang ko sir kay di ko pasalig basta masunog ra ni nagtesting nato. So nibalik siya, nagpray ko, Lord, wala ko ilaing gamitan ani nga motor. I-pump ni sa tubig sa taas. Kusog ra kay ni siya. 3 horsepower nga motor. Kita kong kaalam sa Ginoo nga, ablihan ka ko nino, giabli man to niya. Ako sa pong giablihan. Na may mga gagmay nga number. Naa dito, gamay kay nga sliding switch nga ibalhin nimo sa 220 para ni-plug di masunog. Ibalhin ako, Lord, uban ko nga ni-plug na ko ani dili nimo boto, o kid-off tanan namong balay. May mong sila mama magpapa na unsa na dito. Pag-plug na ko, nindot kayo kita si Pastor Marlo makailang man tag nindot kay nga tingog sa motor kanang dili ka to. Pag nindot tas tingog ibot din ako. Chatan dito na ako ang katong niadto na ganina. Balik din siya. Pagbalik niya, wa siya kwarta, balik adto siya sa ATM. Bayad dayon. Magson natagbo ang panginahanglan. Ang tubag usahay kinara sa tong balay, narasud sa tong balay. O kung wala man sa tong balay, ang tubag kinaa sulod nato, ang Holy Spirit. Mo'y makatabang nato. Ang tubag na ara sa sulod, gi-preposition na nadaan ang mga panalangin. Sa mga wala pa naigo ang Yolanda, gi-preposition na ang mga relief goods sa duol nga mga lugar para pagkalabay sa bagyo, duol na lang ang provision. Pero nakanindot sa tong Ginoo, kay dili distansya, kung dili mismo naa sulod nato ang tabang, ang Holy Spirit. Kung dili naa pa jud sulod sa tong balay, ang blessing gibutang na daan sa Ginoo. Amen. Ako na ning i-conclude nga ang tubag naa sulod nimo, ang Holy Spirit. Ingna imong tapad, ang tubag naa sulod nimo. Ang tubag naa sulod nimo, ang Holy Spirit. Ba ingon sa James 1:5, ngita tag kaalam, Lord, nagtuon ko pero makalimot ko, limtanon kayo ko. Asang lyrics sa Patterson, di na ko malimtan, mahinunduman, ang chorus, mabali-bali na ko, ang use me, call me. Maigsoon, kinahantag wisdom, ang tubag na asulod nato, pangayo sa Ginoo. Ang Holy Spirit nagpuyo sulod nato, pangayo kaalam sa Ginoo. Kinahantag anointing, lisod man jud kayo pagtukar, lisod jud kayo pagsud sa presensya sa Ginoo. Ang tubag na asulod nato. Kinahanglan ta og anointing or Lord kuwang pa jud tang kanang sa business kanang naghandle nako sa mga tao, kulang pa jud ang tubag na sulod nimo, pangayog tabang sa Ginoo. Kay ang Ginoo mo multiply anang imong gamay nga skill sa pagstorya. Kinahanglan tag healing ang tubag na sulod nato. Jesus inside. Di ba na may intel inside? Napoy Jesus. Mo ni ang tinuod, Jesus inside. Holy Spirit na sulod nato. Karon mga kabuntagon maigsoon, ngon nga healing Sunday. Kung kinahanglan po tag healing, kitang tanan physically,
financially, spiritually, ang atong kadasig. Kuha na kayo, lumos na kayo sa tanang bunlot sa kalibutan. Ang healing, ang tubag, kay naasulod na to, ang Holy Spirit. Atong, Lord, mag-pray ra gud ta sa kinasing-kasing. Ug karon kabuntagon magsun natong i-welcome si Brother Steve Nabarosa sa iyang pagpamatuod sa pagkamaayos sa Ginoo sing kinabuhi. Atong gitawag si Brother Steve ug atong sugaton sa masipang pakpak. May adlaw. Good morning. Ako na si Steve. Ako na yung bana ni Jeannie from taga Manila, Demi. So, I was diagnosed with hemorrhagic stroke last year, March 13, 2024. So, hapit na. More 1 year. So, praise Lord nga paghatag ni mong second life sa kuha. Sa wala pa day kahibaw, way back 2017, akong igsuon, manoy or kinamugwangan na mo po hinungdan sa iyang pagpanaw, tungod kay nay hubag sa ugat sa iyang ulo, nga nibuto, medical description is murag aneurysm siya ba? Mas fatal to siya. Ako kay hemorrhagic stroke lang. So then pag 2023 ang ako na pong nanay na mild stroke pud siya. Pero praise God, nagpadayo lang gyapon siya. Na nilaban lang gyapon si nanay, makaliyok-liyok na siya, makalakaw-lakaw na pud siya, pas-pas. Then pag March 13, 2024 last year, ako na pud ang giataki. So heredity ginamo kaliwat jud. So wala pa rin natabo ang tanan. I was a government employee of Cebu City Hall. Nagwork ko from alas 3 sa kadlawon to 11 AM. Kami diya yung nag-assign sa clean up sa city na mao na tagabuntag early morning ang akong shift kay before walay samok sa palibot. Usahay makatulog na ko around pinakadugay is 10 PM na mga timat man ko ni Ezekiel. Unya mumata ko mga alauna sa buntag para preparation sa trabaho. More or less mga 3 oras sa jud akong tulog. Pero gilaban na nako kay kagustuhan man ako. No, before borderline nandaan akong BP ug sayop lang jud ko nga wala ko mag-take og maintenance before kay nagtuo ko nga sa physical activities lang like walking, jogging, basketball ug ubang pasingot nga activities. Namasin lang ko nga before moubos lang akong BP. Na jud sa point nga kumpiyansa jud kayo ko nga wala ko nagtuo nga pinaka-tridor di giday ning sakita. Nga bisag wala kay sintomas, kalit ra siya mo atake. Kaning gabi na ako paminaw kay arang kapuya jud. Pero akong una-una, lami na kayo alami pa kay liyok-liyok. Karib yung gabi na if plano pa jud nako nga ihatod si Jean sa work sa IT park sa yang gitrabuan. Naibong na lang ko while nahigda ko sa sopa kay nagpahuway ko gikan ko naglimpyo sa motor ug sa dihang wala na ko nakabangon dayon kay nikalit na lang ko walay kusog way umoy nga akong right leg sign na dayto siya pero wala na ako gimain kay nagtuon lang ko nga gipamaulan ra ko pero nagpadayon lang gyapon ko nagdrive lang gyapon ko motor para hatod ni Jean. Samtang sa akong pag-drive og motor, dili lang normal. Kay mo swearing naman ko sa kilid na delikado na jud kayo ang akong pag-drive. Muna ako na lang gipanaw si Jean, gipasakay na lang ako siya bus.
Kay dili na ako kaya mag-drive kay layo pa baya ang iyang gitrabahoan from Minanilla to Lahok, IT Park. Unya, sa pag-uli na akong balay, kwarto, mas ni worse pag yun ang akong kahimtang. Kay dili na ako maisa ang akong right arm, ang akong feet, dili na ako kaisa. Unya akong istorya, dili na maklaro akong istorya. In short, half sa akong body is weak na kayo. I was rushed to the hospital and check my BP. Niabot og 200 plus, over 100 plus. Grabe yung kayo kataas ang akong BP. Gidali-dali na kong tabang sa mga nurse sa hospital. Unya, nanginahinay na kong nawagtang akong panimot o nangunahuna na akong pag-ampo sa nga Lord, kung unsa may mahitabo na ako, gisalig na ko ni Montanan. Psalm 56 verse 3, when I'm afraid, I put my trust in you. That night, wala na ako'y kalibutan kung unsay nahitabo, hantod na blanco na akong unahuna. In short, wala na ako kibaw unsay nahitabo sa kuha, na blackout na ko. Praise God. Salamat sa paghatag ni mong second life sa kuha. Then, niabot ang result, it was a hemorrhagic stroke. Nainibuto nga ugat sa akong left brain, kay sa akong maguwang, ang sa akong manoy iya ha, kay hubag siya na nibuto, which is aneurysm. Ako kay nibuto lang siya nga ugat, which is hemorrhagic. Mo nang usa ka hinungdan ano na paralyze ang akong right side. Maglisod na ko hands up o maglisod na ko tikang sa kong pikas tiil ug wala na klaro kong istorya. Proverbs 3 verse 5, trust the Lord with all of your heart. Gipasalig na kong tanan ni Lord, kay ikaw ang healer ug you are mightier than this pain. Niagi ang pila ka adlaw nako sa ospital na improvement sa akong pamati tungod sa physical therapy ug lihok sa akong kamot og tiil og sa akong pagistorya. Salamat sa pag-assist sa therapist og sa kuha. Salamat po din nilang Pastor Jazz og Pastora Sis Rinda og sa Jam team sa pagbisita. Salamat po sa Jam. Salamat po ninyo tanan sa prayers. Praise Lord. Wala dyan imposible basta si Lord na ang mulihok. Salamat po kayo sa akong mga workmate of friends nga nibisita nako. Salamat po kayo sa akong family nga perting mga aptik bisag mga seniors na ang akong bro, kuya, and my sister-in-law. Salamat po sa pag-assist sa kuha sa paghatod sa hospital. My wife, Jeannie, salamat po kayo sa pag-assist na ako sa hospital. Left and right ang paglakaw-lakaw sa mga request sa doktor o sa kinahanglan sa hospital. Despite sa iyang work schedule, salamat po kayo, Lord, sa pag-guide ni Jeannie sa paghatag niya kusog kaniya. After a month, kapin, nakabalik-balik na kong lakaw. Praise Lord. In 2 months, nakabike-bike na po ming isikil para ma-stretching ang akong tiil o dala na po ng exercise. And also 3 months, nakadrive-drive na po kong sakyanan. Muna akong pag-therapy sa kuha. Naman siya almost a month, nakadrive na ko bike.
mi sa highway. Oops. Kaya na? Okay, okay kayo. Thank you, Lord. Praise Lord. Wadyo imposible basta si Lord Jud. Paspas ang akong recovery. Last February, kay na-schedule kong MRI para pagkuha sa akong brain, para pag-check up kung napaba ko'y problema sa akong brain. Last Monday, pag March 3, kay schedule sa pud nako sa doktor para mabasa ang mga results sa akong MRI. Praise God, so far so good daw ang result. Makita nila nga scars na lang. Need na lang nako daw ang physical therapy para mabalik ang akong paglihok, ang paglakaw nako. Dili pa man ko 100% karon pero when you trust in God fully, miracles happen. 1 Thessalonians 5 verse 17, never stop praying. When we work, we work. When we pray, God's work. I'm Steven Nabarosa, a stroke survivor. God bless and continue to be a blessing. To God be all the glory. Praise the Lord. Ato yung nakita may son, first hand nga testimony, kasinatian ni Brother Steve. Ako mo sangpita sa Ginoo, wala yung imposible din na niya. Amen? May son, tungod kay Healing Sunday ro nato, kung makaingon ta sana all, may son, ang Ginoo mo buhat nini para nimo pod. Amen? Dili makaingan na kadagko, magagmay o madagko ang atong problema, nindot kayo nga atong isangpit sa atong amahan nga nasa langit. Manindog ta maigsoon, atong kantahon pagbalik katong nindot kayo nga kanta nga gitay tulan og Yahweh.